Hello mga kasenyor, tayo ngayon ay bumibiyahe papuntang Davao and pupunta tayo sa Kalinan at bababa tayo para bisitahin ng Philippine Eagle Center. Ito yung pinaka-biggest collection of Philippine endemic species at makikita natin hopefully ang Philippine Eagle doon. So tara, samahan niyo ako as we go to Philippine Eagle Center in Davao. Let's go! Good morning, Maramag. Today we're going to the Philippine Eagle Center in Davao City. So again natin, wala pang 5 o'clock na andito na tayo sa bus station. Maghihintay tayo ng bus na dadaan papuntang Eagle Center. Ayun na kayong Davao. Ayun na Davao. Ito Davao. Sakay tayo ng Davao. Over mo kami. Davao na pala to. Marilog. CR muna tayo. Stop over dito. Yan. Sana lugaw. Ayun, kain ko ka. Bila natin. Cinta. Dito, ako pansit. Ikaw, pansit.
Hindi, pansit. Pansit lang din. Oh. So, pansit stop over muna dito sa Davao. Kaya ating pansit. Kain muna tayo. At is 1,115. Nasa pala ng kilometer. Gandang lugar. Parang Baguio. We are in Salumay. Davao naman. Bakit sa taas ang ganda. Just arrived dito sa Kalinan, and from here sasakay tayo ng habal-habal papuntang Philippine Eagle Center. So it took us about 3 hours and 15 minutes to reach Kalinan from Maramag, Bukidnon. So sumakay kami habal-habal papuntang Philippine Eagle Center. Center. So, environmental fee na tigwa 5 pesos. Okay. Nandito na tayo sa Eagle Center. Ang gaganda ng mga puno. Ang lalaki ng mga puno, oh. We are now here at Philippine Eagle Center. Ano lang naman siya, mga 10 minutes ng tricycle mula doon sa kanto. And then, babayad mo na ng 5 minutes environmental. Laki
ganda mga puno. Buk na hindi lang eagle ang makikita natin, puti malalaking puno. Grabe, ang ganda. Then finally, Philippine Eagle Center, turn right. Okay, here we are. Papunta na tayo sa visitor center. Morning po, sir. Morning. Sa dinner po, 35 lang. Ito po, room po. We are sa visitor. Especially for 150 and then may discount on senior. yes po, 120 na lang. 120 na lang. Pwede pa naman, manood muna tayo. One of only 17 countries in the world to be considered as ecosystems they are a part of because they are unique species that have evolved to both adapt and develop their respective ecosystems. Some of the rarest animals in the world can only be found here in the Philippines. Considered as the most endangered crocodilian in the world, the Philippine crocodile is actually a keystone species for its ecosystem, meaning that without the Philippine crocodile, Eagle, atay mga eagle din. Tahan mo sila. Ito yung sa 1,000. Opo, si Digo. Bigo. Okay, Bigo pala yung pangalan niya. Ano sa
dito. Kaso nagtatago pa siya. So yun nasa 1,000 peso coin natin. 1,000 peso bill natin siya. So yun. Pala si Bigo, nasa 1,000. Ayun. At naandun siya. Siya sa mga parents. Ayun, ayun siya. Nasa last stage ko sa Nasa rainforest tayo. Narinig yung mga sounds, oh.
Ito si Sius. Yan o. Laki pala niya. Hello Sius. Sumisilip sa atin. Adopted by Kim and Pelisa Atienza. Hello Sius. Hello Sius. Parang nagagawa siya ng nest. Si pagkakaisa. Medyo matanda na siya. Ayun, nagagawa siya ng nest. Oh. Nilalagay niya yung mga dahon. No? Nakita niyo ba? Inaayos siya doon. No? Cute naman. No? Yan, may hawak siya ng branch. Oh, yan. Bakak Island. Ayun, maunggoy yun. Mga ilang monkey eagle meron tayo dito sa center? Sa lahat ng mga Philippine Eagles po. Oo. I have 34 po, but only 13 lang po yung for sightings. Kasi yung iba po for breeding na po. For breeding siya. Okay, yung nakikita po natin, mga retired na po except for Vigo kasi semen donor po siya. Si Bigo yung pinakamalakas. Ang semen niya po, ano po? Siya yung nasa pera na. Very prolific po yung semen. Very prolific. Pero sa buong Pilipinas, mga anong estimate na? Estimated po na 400 pairs left in the wild. In the wild? Ano po, makikita po sa 4 islands po, Samar, Leyte, Luzon, and Mindanao. Meron din sa Luzon? Yes po, sa Sierra Madre and Apayao po talaga. Okay. Kala ko sa ano lang, sa Mindanao lang. Sa Mindanao po, Mount Apo. Mount Apo. Sa Hagimitan. May mga ano din po, sa mga forest na mga ano. Kitanla, dulang-dulang, baka meron. Sa pinakamataas na puno po talaga, yun yung malaki. Gusto talaga nila. Gusto talaga nila nasa mataas na puno. Ito to bang ano, bakit siya tinawag na monkey eating eagle nung araw? Kasi nung na-discover po sila ni Jeffrey po, nagkataon po na monkey po yung kinakain nila. Pero ano na po talaga, kasi kaunting list na po talaga yung monkey. More on owls and flying lemurs po yung diet nila. So parang nagka-misunderstanding na po. So hindi na siya tinatawag na monkey eating. Tawag na po sa kanila yun, national bird na po. Philippine eagle. Yes po. And medyo ano po kasi pagiging yung monkey eating eagle, negative po. Negative nga. Both sa monkeys and eagles. Sa eagle. Yes po. Okay, thank you. 400 sana. Tuloy-tuloy yung conservation nyo dito. Yes po. May mga ini-expect po kasi na ano, kasi may breeding season pa po. Breeding season. So sana maraming mga mas marami pa pong eggs. Maraming. Ano pangalan mo ulit? I'm Joy pa. Joy, thank you very much. Thank you po. Salamat. Bigo, finally nagpakita sa atin. Yan o. Siya yung nasa ating 1,000 peso bill. Pogi niya oh. Para may close up pa natin. Medyo ano na nga lang. Hi Bigo. Kumusta ka na? Naririnig mo ba ako? Hello Bigo. Yan o. Ay naku, nagpapakitang gila si Bigo. Sisilip tayo.
That's Bigo. Ano kaya nahulihin niya? Nakikinig siya, oh. Ano siya, matalino siguro. Oh, ito daw yung pinakamatalino at pinakamaganda sa nanditong ibon. Kaya siya nilagay sa 1,000 peso bill. Ito yung si Bigo. Siya yung nasa 1,000 peso bill. At naandito siya sa Philippine Eagle Center. Ay po, so finally na-meet na natin si Bigo, ang image na naandoon sa 1,000 peso bill. I think the photo was taken in 2017 by one of the guests of the Eagle Center, and then noong 2021 na naghahanap sila ng picture na ilalagay sa 1,000 peso coins. So ito ang ginamit nila. So ayun niya si Bigo. Sabi nila from egg to bill. So ngayon nasa pera na natin siya, immortalized, at finally we're glad na meet natin ang eagle na nasa ating 1,000 peso bill. Hello Bigo. Naging cover yun ng napakaraming magazine. Hello again mga kasenyor. Finally, nandito na yun. Narating natin finally ang Philippine Eagle Center at nakita natin sa taas si Bigo. Siya yung mukha ng ating 1,000 peso bill. I'm glad that finally nakarating din tayo. Medyo malayo lang ginawa natin biyahe dahil nag-umpisa tayo mula sa Maramag. Sumakay tayo ng bus ng alas 5. Nakarating tayo dito sa may junction papunta dito sa Philippine Eagle ng mga 8:15, mga after 3 hours and 15 minutes, and then sumakay tayo ng tricycle papunta dito sa Philippine Eagle Center. Ang pamasahe sa tricycle is 50 pesos each, and then papasok natin doon sa Philippine Eagle Center, magbabayad muna ng environmental fee na 5 pesos, and then ang entrance naman dito sa Philippine Eagle Center is 150, pero being senior citizen, nakakuha tayo ng discount na 20%. So 120 lang ang binayaran natin. So ang dami palang matatagpuan dito. Akala ko Philippine Eagle lang, pero yun yung pinaka-highlight. At nakita natin ang mga 11 Philippine Eagle, pero sabi na meron doon 30 dito sa loob, pero iba nasa breeding na. And then sabi nung nakausap na guide, meron mga 400 na Philippine Eagle na nasa wild. Matatagpuan siya sa Luzon, sa Mindanao, sa Samar, at sa iba-iba pang lugar ng Pilipinas kung saan mabundok. Ang gusto ng Philippine Eagles, nandoon siya sa pinakamataas na portion. Hindi na raw siya tinatawag na monkey eating eagle, kundi Philippine Eagle. So, ayun pa rin si Bigo at tayo pinanonood. So, again,
Maraming salamat at sinamahan niyo ako sa pamamasyal natin dito sa Philippine Eagle Center. Madali lang naman siyang puntahan, pwede niyo gawin siya DIY. Pero kung may sasakyan naman kayo, malapit naman siya sa Davao. Less than an hour from Davao City, makakapunta na kayo dito. Tayo naman papunta ng Davao mamaya. So with that, thank you very much for watching. Say hi again, Bigo. Hi! Say hi, bye-bye. So, hanggang sa susunod nating adventure, samahan niyo ako, Travel Value Ken. And see you on the next vlog.